everyone! Good morning! This is Filipina in Turkish Vlog and welcome back again sa akin channel. Today is April 11, 2020. This video, sasagutin ko yung mga tag questions sa akin via Messenger and YouTube. And I have here the list ng mga question na sasagutin ko. Sana matulungan ko kayo, especially dun sa mga nagpaplanong pumunta ng Turkey, yung may mga boyfriend na Turkish. Yung mga answer na ibibigay ko po sa inyo is sinigurado ko siya na tama para naman hindi kayo ma-confuse. And some of my friends in Turkey na nagtatrabaho as a nanny, tinanong ko din sila kung ano ba talaga yung kalakaran ng mga nanny. Kung ano ba yung kalakaran nila doon at about sa mga contract. So this is it guys. So let's start it. Before that, mag-intro muna tayo. And unahin muna natin ang about sa work. So first question I have here is about sa kontrata. Kontrata daw niya na nakalagay ay tele ang sweldo, which is 2,500 Turkish lira. Sis, sorry kasi ngayon ko lang talaga nasagot yung mga question nyo, pero kasi guys, kasi po hindi po tele ang sweldo ng mga Pilipina doon sa Turkey. Talaga pong dollar ang sweldo nila doon. Wala pong nagsusweldo ng tele. Meron man pong ilan-ilan na Turkish lira ang sweldo nila. Yun yung mga tumanggap kasi wala silang idea kung ano ba talaga ang kalakaran or ano ba talaga ang dapat na nakalagay sa kontrata. So guys, ito po yung sa kontrata na dapat nakalagay kapag magpipirma kayo at magpaplano kayo magtrabaho sa Turkey. First, dapat po dollar ang nakalagay at ang minimum wage po doon is 800 to 1,200 USD. $800 guys, $800. So kung bumaba man dun sa $700, mababa na po kapag tinanggap nyo po yun. Dapat po is 1,200. At depende din po yun, dapat basahin nyo mabuti ang kontrata nyo. Kasi dapat po, huwag kayong tatanggap ng all around na trabaho. Kung baby kasi, baby lang. Doon kasi kadalasan ng mga Pilipina, ang mga trabaho lang po is mag-alaga ng bata, walang cleaning, walang luto. Iba po yung tagaluto at iba yung cleaning. At saka hindi sila kumukuha ng Pilipina na cleaning at luto. Kasi meron man po mga Turkish or mga ibang lahi na katulad nila na alam yung kanilang luto. So hindi po nila hinahire ang Pilipina para linis or magluto. Pero may mga ilan-ilan din po doon na talagang veterana, marunong talagang magluto ng Turkish food. May ilan-ilan po. So yun yung matatagal na doon. So ibig sabihin, ang talagang trabaho lang po doon sa Turkey, sa Turkey na mga Pilipina is nanny. At dapat din po ang nakalagay doon is meron po kayong 50 tele na allowance every week. At ang day off nyo po, 24 hours. Yan, 24 hours po yon with allowance, with Turkish lira na allowance, 50 lira. Okay. Second question po. Ayun, yung minimum na sweldo ng mga nanay ngayon, $800 pataas. At magkano po ang placement fee? Number 3 question, magkano ang placement fee kapag mag-a-apply ka papuntang Turkey? Sa pagkakaalam ko po yan, depende po yan sa mga agency, pero halos kulang-kulang pong 200,000 pesos ang magagastos nyo pagpunta ng Turkey. At yung agency sa Hong Kong, wala na po ngayong, kung may agency sa Hong Kong. Number 4 question, may agency sa Hong Kong. Wala na po ngayong agency sa Hong Kong kasi nabanda po ang Hong Kong dahil yun nga po may mga previous na problem kasi nagkalat po ang mga fake na mga agency na kumuha ng mga Filipina galing Hong Kong, nagbayad sila ng malaki. Tapos pagdating nila sa Turkey, yung pala illegal yung kanilang paper or paper. Yun po ang naging problem doon. So wala na po ngayong agency sa Hong Kong. Pero meron po akong alam na agency sa Pilipinas which is Gerdin International Manpower Incorporated, located sa Ermita, Manila. Pwede nyo po silang dalawin doon at tanungin nyo po yung placement fee na magagastos nyo. Pero I have no idea kung magkano po talaga kasi syempre every year po nagpapalit po ng price yan. Better po na pumunta po kayo doon, dumalaw po kayo doon sa agency na yan para malaman niyo po yung talagang exactly na placement fee. And
And number 5 question, ano yung agency na legal na pwedeng pag-applyan? Yan po, ito po yung agency na pwede nyo pag-applyan sa Manila, Ermita. Wala po akong ibang alam kundi Curtin International Manpower Incorporated na located sa Ermita, Manila. Okay. And then also you can follow in Facebook sa agency Tolga. Yan, legal din po yan from my friend na legal na pumunta ng Turkey. And number 6 question, guys. Okay. Yung number 6 question, yung mga apartment daw po ba ay mura sa Turkey? Guys, ang uso po kasi doon sa mga mahal nating mga kababayan sa Turkey is yung isang plot, yung isang apartment po doon, ilan po silang mga kababayan natin na nakatira doon, 6 or 8 or 5, depende po yun sa kanila. But, ang apartment po doon is hindi naman po siya ganon kamahal. Kung i-convert mo sa peso, syempre mahal. Pero kung sa pera doon, since ikaw po is nagsusweldo ng dollars, at marami naman kayo mag-share doon sa bahay, so mura lang po yun. Ang alam ko po is mababa or yung minimum na ambagan nila or yung share nila sa house is 150 tele. Ang cost niyan, 150 tele. Ilagay ko na lang yung dollar kung magkano dyan. Yan. Ayun po ang pagkakaalam ko. Mura lang po yun. Kasi po mas okay naman na may day off ka ng 24 hours para makakapag-rest ka at makakausap mo yung family mo. And pang 7 question natin, guys, is ilang oras ang trabaho? Guys, ang oras ng trabaho po is depende po yun sa usapan ng amo, pero ang nakalagay kasi sa kontrata is 10 hours lang, pero syempre po hindi nasusunod yun. Pero depende po yun sa inyo at sa usapan ng amo nyo. Syempre mag-aalaga ka po ng bata, kumbaga hindi mo masasabi yung oras mo kasi yung bata, lalo na kung baby, hindi mo alam kung anong oras yung magigising ka. Basta ang kailangan po is mayroon kayong, kasi sasabihin naman ng amo niya yan kung ano yung rules niya doon sa bahay niya. So, maximum is 10 hours ang trabaho ng mga nani sa Turkey. At yun po yung nakalagay sa kontrata. At kung may domestic helper daw po, wala po doon domestic helper. Kung kunyari mag-a-apply ka agency sa Pilipinas, tapos mag-a-apply ka ng domestic helper, wala pong domestic helper doon, kundi nani lang po. Kung siguro kapag nandun ka na sa Turkey, tapos depende po yun kung talagang matagal ka na at marunong ka na sa mga gawaing at marunong ka ng magluto or mag-ano ng Turkish, so pwede po yun. Pero ang talaga pong trabaho lang doon ng mga Pilipina is mag-alaga ng baby. Okay, and pang 8 question natin ay mga agency sa Pilipinas. Meron na yan, paano mag-apply ng visa kung ang... Pang 9 na question is paano kung hindi ako magde-day off. Paano kung hindi magde-day off? Guys, kung hindi ka po magde-day off, okay lang yon. Depende din po yun sa usapan nyo ng amo mo. Pwedeng magpabayad ka sa kanya ng isang araw, kung magkano yung, kukwentahin mo yon kung magkano yung isang araw mo, so babayaran ka niya. So, depende yan sa amo. Tanungin mo sa kanya, Madam, di ako magde-day off, can you pay me? So, pwede naman siguro yon. So, pero depende po yon kung yung amo mo is okay. So, pero para sa akin, okay naman siguro yon. So, magpabayad ka kung papayag siya. Kung hindi, syempre, wala kang choice kundi mag-day off ka. And, yung pag nag-day off ka, syempre, ibibigay niya yung allowance mo, matik yon sa weekly, 50 tele, plus kung magpapabayad ka sa kanya. Kung babayaran ka niya. Kung gusto niya, bayaran ka niya. Okay? And, may limit age po ba? Actually, wala naman silang limit age. Ang kailangan lang nila is makikita nila, kasi tayo mga Pilipina looking young. Wala naman sa kanilang limit age unless guys, kaya mo trabahuhin yung trabaho mo. Pero may mga Turkish kasi na maaarte, gusto nila yung kanilang magiging yaya is medyo maedad na. Yung iba naman gusto nila yung bata para mas naalagaan mo mas na titingnan mo yung baby or yung bata kasi kailangan mo ng maraming energy kapag nag-alaga ka ng bata kasi habol-habulin mo yan. So, yun. Depende po yun sa amo kung gusto nilang kumuha ng medyo mga nasa 40s na or nasa 30s. Depende po yun. Pero wala pong age limit unless kaya mong gawin yung trabaho mo. Okay. And then, how long early we have to tell that we need to leave? Kung
kung halimbawa nagpaplano kang umalis at hindi mo kaya dun sa amo mo, syempre sabihin mo sa kanya, to be honest, hindi mo na kaya yung trabaho. So, para makahanap sila ng kapalit mo, at kapag may kapalit ka na, pwede ka nang umalis. So, at least magsabi ka early, like 1 month before. At least magsabi ka ng maaga kung napifeel mo na talagang hindi mo na kaya yung trabaho. Okay, the next is how long yung contract. Ang contract po is only 1 year lang. So, kapag natapos mo na yung 1 year, matik yun, pauwiin ka ng Pilipinas, may bakasyon kang 15 days. Depende po yun sa'yo kung iti-take mo yung 15 days. Pwedeng sabihin mo sa kanya, hindi mo na iti-take yung 15 days. Pwedeng bayaran ka niya. Pwedeng magpabayad ka sa kanya kung willing siyang magbayad ng 15 days mo kung ayaw mong umuwi ng Pilipinas. Pero ano po yun? Nasa kontrata po yun na yung ticket mo, sagot niya, plus yung 15 days na bakasyon mo. Dapat masunod yun, pero sa dami kong mga kaibigan ng mga Pilipinas sa Turkey, halos hindi yun nasusunod, pero dapat kung ano yung nakasulat sa kontrata, yun ang iaano mo sa amo mo, na ipupush mo sa amo mo. Wag mong sasabihin na, ay okay lang kasi mabait yung amo ko, ay okay lang. Hindi, rights mo yun. Hindi ka nagpunta doon para sa awa or para sa pakikisama. Yun ay nasa contract at employee ka. Yun ang isipin mo. Okay? And documents required, how long contract. So that's it for that about sa mga trabaho. So, let's move on sa personal question naman. Yung may mga jowa sa Turkey. Yung may mga jowa na Turkish. Okay. Ang question sa akin dito, kukunti lang naman yung question dito eh. Yung nasa Pinas si ate, isasama ng boyfriend sa Turkey. Hindi pa siya divorce, pwede daw ba yun? Kung nasa Pilipinas ka ngayon sis, at isasama ka ng boyfriend mo, pupuntahan ka niyan dyan sa Pilipinas para isama ka sa Turkey, parang impossible yun, guys. Parang impossible yun. Kasi, hindi ka niya agad-agad maiisama. May mga proseso kasi, yung mga requirements yan. Dapat may iso-show nyo na talagang magjowa kayo or mag-asawa kayo, or dapat may mga matibay kayong document na iso-show nyo na legal kayo na magkasama. Ikaw ay kasal dyan sa Pilipinas at sasabihin mong pupunta ka doon kasi may boyfriend ka, parang impossible po yun. So, mas better na tumawag ka sa ating embahada dyan sa Pilipinas, sa Turkish Embassy sa Pilipinas, at tanungin mo kung ano yung mga requirements na pwede nyong pwede nyong i-present if ever na a-apply ka ng visa papuntang Turkey, kasama mo yung jowa mo. Pero mas okay kasi yun eh, kapag may kasama kang Turkish na pupunta dun sa embassy dyan, kasi mayroon kasi dun Turkish, so silang dalawa ang mag-uusap, and mabait yung lalaki doon. Mas madali na kasama mo yung boyfriend mo na mag-aasikaso kayo ng paper, kasi mayroon dun Turkish na pwede niya makausap sa embassy. Okay, so next question, nasa Kuwait si ate na may boyfriend din na Turkish, gusto niyang pumunta ng Turkey. Paano daw ba yun? At ano yung mga requirements? Actually, nasagot ko na tong question na to sa akin, pero sinagot ko siya sa message sa YouTube. Para sa akin, kung nandyan ka o kung nasaan kang lugar, Kuwait or Saudi, tapos may boyfriend ka na Turkish, may mga embassy naman ng Turkish dyan sa lugar mo, sa lugar nyo, pwede nyo tanungin dyan kung ano yung pwedeng requirements na papuntang Turkey. Dapat kasi may ipe-present ka. Kung halimbawa, sa aking experience guys, kasi galing ako ng Cyprus and nag-apply ako papuntang Turkey. So, ang importante kasi, may ma-show ka na working permit mo dyan sa lugar na kung saan ka, kunyari Saudi ka or Kuwait ka, dapat may maipe-present ka na working permit galing sa amo mo na katibayan para bumalik ka at hindi ka mag-stay ng Turkey. Also, yung show money, dapat meron kang show money na maipapakita. Ayan. And then, meron ding mga supporting documents like kukuha ka ng reference galing sa amo mo na may signature niya, at sasabihin doon na I'm the employer of yung pangalan mo, tapos
I let her to go to Turkey for vacation like this, blah blah blah. And then with the signature. Yun, ipipakita mo din yun para talagang 100% na hindi ka madi-deny sa visa mo. Tapos, dun sa, kasi kailangan din magpipresent ka ng hotel na, yung hotel accommodation mo, tapos yung plane ticket mo. Kung yung boyfriend mo, invite ka niya doon, so dapat meron siyang letter na invite ka niya, tapos naka-include doon niya, siya yung bahala sa titirahan mo at naka-include din doon yung place na pag-stayan mo. And then, meron din mga supporting documents na itatanungin ka kung saang lugar ka pupunta doon. Kung magbabakasyon ka ng 1 week, so saan yung lugar na pwede mong pupuntahan mo babakasyon. Ayun. And, the last question is, my boyfriend, si ate na Turkish, ngayon is nasa Pilipinas siya. Ano daw ba yung mas madaling proseso na papuntang Turkey? Magpakasal sila sa Pilipinas una or invite siya ng boyfriend niya papuntang Turkey at doon na lang sila magpakasal sa Turkey. Para sa akin, kung mayroong naman kayong reason, kung may maipapakita kayong matibay na mga document, hindi naman kayo madi-denied kasi kung if you are planning to get married in Turkey, reasonable yon. So, para sa akin, basta ma-show mo yung document na kailangan sa ating embassy sa Turkey, sa Manila, possible naman na makakapunta ka ng Turkey. Mas easy din yun. So, yun nga lang, maraming requirements. Maraming salamat sa tag question nyo. Sana nakatulong ako sa inyo and tatapusin ko na yung video ko. Maraming salamat. Bye! Have a nice day!